Nagpa-foot spa. Gusto mo ba akong patayin sa init? Ma, okay ka lang ba? Mamamatay na ko eh. Sayang lang ang gamot. Mas mabuti pang mamatay ka na lang agad para makuha namin ang insurance. Mas malaki, mas mabuti. Su Weiwei. 3 taon na akong nandito sa bahay nyo. Ako ang naglilingkod sa'yo. Hindi lang kayo nagpapasalamat. Inaasahan pa ninyong mamatay ako? Nandyan na si Young Master Shu. Gago ka! Buhay ka pa pala. Grabe na kayong mag-ina. Isang bugbog at mura lang ang trato sa akin. Ang isa naman, hayagan nakikipagrelasyon sa ibang lalaki. Anong karapatan mo para husgahan kami? Baby, bakit parang lalo kang gumaganda? Ang landi mo. Alis na tayo. Kayong dalawa. Anong basura ang suot mo? Ang sakit, natutusok ako. Ito ay yung, Kapag nakita ko ulit to, maniniwala ka bang durugin ko ang kamay mo? Tara, may importante pa tayong gagawin. paano hindi makikilala ni Su Weiwei ang Blood Prison Token? Narito ang relikya ng Blood Prison. Nakikita ko ang hari ng Blood Prison. Tumayo ka na. Yung nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ano na ang nangyari sa investigasyon? 3 taon na ang nakalipas. Nasaan ang tao? Ipagpatuloy ang paghabol. Opo. Tatlong taon na ang nakalipas, may nagtaksil sa itinerary ko. Isang grupo ng mga mamamatay tao ang nag-agawan para sa relikya ng Blood Prison at sinubukan akong patayin. Imbestigahan mo ito. Alamin kung ang nasa likod nito ay nasa loob o nasa labas. Opo. Panginoon, ikaw ang hari ng Blood Prison. Bakit mo pinipilit ang sarili mo na maging isang live-in son-in-law sa pamilya Su? Binubugbog at inaaway ka ng pamilya Su. Ginagalang ka nila. Bakit mo pa pinipilit? Si Su Weiwei ang tumulong sa akin na mabawi ang relikya ng Blood Prison at iniligtas niya ang buhay ko. May utang na loob ako sa kanya, pero iyon ay sarili kong problema. Huwag ka nang magsalita pa. Opo. Kuya, magpapakamatay ka ba? Kuya, sandali. Kuya, gabi na. Anong ginagawa mo rito? Kuya, grabe ang sakit mo. Baka gusto mong umuwi muna at magpahinga. Wala si ate ngayon. Ako ang mag-aalaga sa iyo. Kuya, uminom ka muna ng tubig. Pareho silang anak ng pamilya Su, pero ang isa ay napakawalang hiya at ang isa naman ay napakabait. Kahit papaano, miyembro ka pa rin ng pamilya Su. Si ate Weiwei at si nanay ay hindi gagawa ng masama sa iyo. Hindi pa sapat ang ginawa nila? Hindi pa ba sapat ang ginawa nila sa iyo? Sa pamilyang ito, ikaw lang, kuya, ang mabait sa akin. Kuya, kung ayaw kang gamutin ni ate Weiwei, ako ang gagamot sa iyo. Sino yan? Dalhin nyo na siya. Kung mamamatay ka rin lang, di ako na ang magpapalaya sa'yo. Kapag namatay ka, yung insurance sa akin na. Ikulong muna natin siya ng ilang araw Hindi ako naniniwala. na hindi siya mamamatay. Bayaw! Bayaw! Si Chinghe, anong ginagawa mo dito? Gusto ka patayin ni ate para makuha ang insurance mo. Napakasama ng babaeng yon dahil lang sa pera ng insurance. Papatayin pa ang sariling asawa? Umalis ka na. Kung hindi ka aalis ngayon, huli na ang lahat. Su Weiwei. Okay lang kung inaapi niya ako kapag may sakit ako. Pero ngayon, gusto pa niyang pumatay para sa pera? Sayang lang. Sa pagkakataong ito, mabibigo ang plano niya. Nasaan? Nasaan si Lin Fan? Mga walang kwenta kayo. Ni isang tao. Hindi nyo maalagaan. Hanapin nyo siya. Ngayon din. Opo. Weiwei, huwag ka nang magalit. Isang taong malapit ng mamatay. Hindi naman siya makakalayo. Young Miss. May nagsabi pong dumating si Second Young Miss. Su Chinghe, anong ginagawa niya rito? Baka naman siya ang nagligtas kay Lin Fan. Ang puta talaga nitong Su Chinghe.
Tara, pumunta tayo sa bodega ng Su family, agad. Engkantada. Hindi naman talaga ako may sakit. Baka naman, hindi si Su Weiwei ang nagligtas sa akin 3 taon na ang nakalipas? Si Su Chinghe pala? Kuya, gising ka na. Chinghe. 3 taon na ang nakalipas. Ikaw ba ang nagligtas sa isang lalaki? Tapos, binigyan mo pa siya nito? 3 taon na ang nakalipas. Oo, nasa paanan ng bundok ako noon at nakaligtas ako ng isang lalaking may maskara. At ibinalik ko sa kanya ang pulseras na ito. Bakit, kuya? Ikaw pala talaga, Chinghe. Lin Fan, Su Chinghe, kayong dalawang hayop. Anong ginagawa ninyo rito? Sabi ko na nga ba? Kaya pala ganun na lang ang pag-aalaga ni Su Chinghe sa iyo. Palagay ko, matagal na kayong nagkakasama sa likod ko para mag-anak. Huwag kang magbintang ng ganyan. Sino ang walang hiya? Ang pakikipagsabwatan mo sa iba para patayin ang asawa mo at mag-claim ng insurance. Ikaw na walang kwenta. May mukha ka pang magsabi niyan. Araw-araw, kumakain ka sa pamilya namin, umiinom ka sa pamilya namin, karapat-dapat ka pa bang maging asawa ko? Karapat-dapat ka pa bang maging asawa ko? Payo ko sa iyo. Mas mabuti pang humiga ka na lang at maghintay ng kamatayan mo. Ang aming mga bagay-bagay, may lakas ka pa ng loob na pakialaman. Sa totoo lang, wala akong pakialam sa mga gawain ninyo. Basta pagdating ng oras, ako mismo ang aalis. Pero tungkol sa insurance claim, huwag na kayong umasa. Tumigil ka. Ang puta ka. Talagang likas sa iyo ang pagiging puta, kawangis na kawangis mo ang nanay mo. At mahilig ka pang mang-agaw ng lalaki. Huwag kang magsalita ng ganyan. Malinis ang relasyon namin ni Kuya Lin Fan. Ikaw na putang ina. Tumahimik ka. Ngayon, ako, bibigyan ko kayo ng leksyon. Ikaw. Grabe ka, Lin Fan. Nangahas ka pang manakit para sa kanya. Mula ngayon sa pamilya Su, hindi ka na magkakaroon ng magandang buhay. Ikaw na walang kwenta. Nagpakita ka ngayon ng tapang, ha? Ngayon, ipapakita ko sa iyo. Talagang akala mo ako si Xu Ziheng ay dekorasyon lang. Mga tao, Mamamatay ka na, hindi ka pa tumitigil. Hintayin mo. Ang sampal na ito, ibabalik ko rin sa iyo balang araw. Sige, hinihintay ko. 2 minuto, pumunta ka sa bodega ng pamilya Su. nagpapanggap ka pa rin? Sasabihin ko sa iyo, Lin Fan. Ngayon, sino mang dumating, papatayin ko talaga. Ang lakas ng loob mo. Ako si Blood Rose. Hindi kailanman nagkautang ng loob. Lin Fan, tumulong ka sa akin noon. Ngayon, babayaran ko iyon. Blood Rose? Ang pinakamakapangyarihan sa legal at ilegal na mundo ng Jiang City, ang pinuno? Paano nakilala ni Lin Fan ang ganoong klaseng tao? Ang bagay natin. Maliit na bagay lang yan. Huwag na, Ginoong Blood Rose. Huwag mo nang galawin. Kung wala ng ibang bagay, aalis na muna ako. Hindi na kayo makakapili ngayon. Bigyan niyo sila ng leksyon. Opo, Panginoon. Samahan mo akong umuwi para uminom ng gamot. Anak kong mahal, ano nang nangyari sa'yo? Sino ang nanakit sa'yo? Si Lin Fan at ang mga kasama niya ang gumawa. Hayop na Lin Fan yan! Ang pamilya nating Su ay nagpakain sa kanya ng 3 taon ng walang kapalit. Siya at si Su Chinghe ang nagkakalat. Nahuli namin ni Ziheng. Si Lin Fan at yung hayop na si Chinghe ay nagkakasama. Bakit hindi nyo pinatay agad ang mag-asawang hayop na yon? Pero si Lin Fan at ang mga kasama niya, walang hiya, nagpasuntok pa sa akin hanggang sa maging ganito ako. Huwag kang mag-alala, ipaghihiganti kita anak. Pero nasa likod nila si Ginoong Blood Rose. Ano naman ang Blood Rose? Kahit dumating pa ang hari ng Blood Prison, hindi niya sila maliligtas. Matandang elder, wala pa ring balita tungkol sa trono? Wala. Sa ngayon, hindi natin alam kung buhay o patay ang Panginoon. At nawawala rin ang artipaktong simbolo ng Blood Prison. Ang pagtugis noon ang dahilan kung bakit nawala ng tuluyan ang Panginoon. Kasabay nito, ang prestihiyo ng organisasyon ay tuluyang bumagsak. Mayroon ba kayong paraan para malutas ito? Mayroon ba kayong paraan para malutas ito? Ang mga dragon ay hindi dapat walang pinuno kahit isang araw. Nalugmok na kami sa loob ng 3 taon. Kung ganito pa rin, hindi na ito magiging solusyon.
Ngayon, tinatawag ko ang lahat ng elders magrekomenda ng isang pansamantalang pinuno upang muling pamunuan ang Blood Prison lutasin ang krisis. Hanggang sa muling lumitaw ang symbol. Magdesisyon ulit? Sumasang-ayon ako, pero wala ang king ng Blood Prison. Sino ang magiging pansamantalang pinuno ng Blood Prison? Sino? Ang may hawak ng symbol. Sino? Siya ang king ng Blood Prison. Sir, gusto mo, noong mga nakaraang taon, para makuha ang symbol ng Blood Prison, pinadala ka para patayin ang throne. Pero sa huli, may nakialam na nagresulta sa pagkawala ng tao at bagay, sir. Walang kakayahan ang subordinate ko. Parusahan mo ako, sir. Bibigyan kita ng isa pang pagkakataon para mabuhay. Ang symbol at ang throne, gusto kong malaman agad. Yes, sir. Gusto mo bang ipagbili ang tindahan? Ipinagbili ko ang bodega ng Pamilya Su para lang may pambayad sa gamutan, para malunasan ang sakit ng bayaw ko. Ang bodega ng Pamilya Su? Yun na lang ang natitirang ari-arian mo. Kung ipagbibili mo yan, paano ka na lang mabubuhay? Pero ang sakit ng bayaw ko. Gago ka. Sa totoo lang, wala akong sakit. Bayaw? Anong sinabi mo? Walang sakit? Hindi ba't may cancer ka? Nagkunwari lang akong may sakit para kay Su Weiwei. Akala ko kasi, magbabago ang ugali niya sa akin. Mas magiging mabait siya. Ayos pala. Kung ganun, hindi na ako araw-araw mag-aalala. Bakit mo ko pinagtaguan ng matagal? Kahit papaano, hindi na kailangang ipagbili ang tindahan. Pinalis ko na yung gustong bumili. Ayusin mo na ang gamit mo at umalis ka na rito. Ako na ang kukuha ng tindahang ito. Ang bodegang ito, hindi ipagbibili. Ang bodega ng Pamilya Su, iyon na lang ang tanging naiwang mana sa akin ng tatay ko. Kung mawawala ito, wala na talaga akong matutuluyan. Nandito naman ako para sa'yo. Walang hiya kang bata ka. Umuwi ka kaagad. Kapag nagtagal ka pa ng 1 minuto, baliin ko ang mga binti mo. Xinghe, halika rito agad. Ginoong Zheng, ito ang aming Xinghe. Ano sa palagay ninyo? Kasiyasya ba? Mabuti, maganda, dalisay at kaakit-akit. Ang bagay na ito ay tuluyan ng napagkasunduan. Walang problema. Xinghe, ikaw ang napusuan ng binata ng pamilya Zheng. Kapag napangasawa mo ang pamilya Zheng, magiging masagana na ang buhay mo. Ano ang sinasabi mo? Ang binata ng Pamilya Zheng, iyon ba yung tanga na alam ng lahat? Hindi ako magpapakasal. Walang kwentang bagay. Hindi ka man pumayag. Kailangan mong pakasalan siya. May mahalagang usapan tayo. Bakit ka sumasagot sa telepono? Sarado na. Bukas na lang bumalik. Kukunin ko ito. Ang bagay mula sa Blood Prison, talagang akin na yan. Sino ka? Hindi mo na kailangang malaman. Tangang babae. Ang simpleng bagay na ito, hindi mo pa magawa ng maayos. Kung hindi siya pumayag, ang lahat ng napag-usapan natin noon ay mawawalan na ng saysay. Isa ka pala mula sa aming blood prison. Walang kwentang hayop. Kami sa pamilya. Susayang lang ang pagpapalaki sa'yo ng ilang taon. Mga tao, gapusin ninyo siya agad at ihatid sa tangang anak ng pamilya Zheng. Ginang, nawalan siya ng malay. Naku, nakakasama talaga ng loob. Kung sakaling mamatay siya talaga, mahihirapan din tayong magpaliwanag sa pamilya Zheng. Dalhin ninyo siya. Pagkatapos siyang ayusin, diretsyong ihatid sa kama ng tanga ng pamilya Zheng. Ang malas talaga. Kung mamamatay talaga siya, mahihirapan kaming magpaliwanag sa pamilya Zheng. Dalhin mo na siya. Pagkatapos siyang ayusin, diretsyo na siyang dalhin sa kama ng tangang Zheng. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit. Pakiusap, pakawalan mo ako. Umalis ka dyan! Pita! Wag, Aking magandang dilag. lumayas ka. Simula ngayon, ikaw na ang magiging reyna ng pamilya Zheng. Halika na! Lumayas ka. Huwag mo akong hawakan. Maya-maya, hindi mo na ako mapipigilan.
Jinghe, ako si Lin Fan. Ngayong araw na to, papatayin kita. Blood Rose, ako si Lin Fan. Pumunta ka agad sa Jianghe Hotel. Akala ko sino na. Ikaw pala yung walang kwentang manugang ng pamilya Su. Akala mo ba, papatawarin kita ng ganito? Kung ganon, si Zheng Laohu ay nabuhay ng walang kwenta. Ah, ikaw pala ang walang kwentang manugang ng pamilya Su. Akala mo ba na palalampasin kita ng ganito? Kung ganon, walang kwenta ang buhay ko bilang si Zheng Laohu. Hoy, ngayong nandito ka na, panoorin mo kung paano ko siya paiiyakin sa sarap. Tigang na hayop, gusto mong mamatay? Pasensya na, nahuli ako. Ang pamilya Zheng ay wawakasan. Diyos ang Blood Rose, kaawaan ninyo ako, pakiusap. Basta, hayaan ninyo lang ako. Kunin ninyo siya. Ibibigay ko ang lahat ng ari-arian ng pamilya Zheng sa kanya. Pera? Mawala man yan, makakakuha ka ulit. Pero may mga bagay na kapag nawala, wala na talaga. Kuya Lin, paano mo nalaman na nandito ako? Sabi sa akin ni Blood Rose. Pero, yung utang na loob kay Josang Rose, nabayaran ni na yun dati, diba? Oh, halos. Mabuti na rin. Mula ngayon, hindi na kayang mang-api ni Ate Wei sa iyo. Kuya Lin, may pangarap ka ba? Dati, wala. Pero ngayon, gusto kong protektahan ng isang tao. Kung malaman niya yan, siguradong matutuwa siya. Hindi pa niya alam. Ang walang hiya nitong si Su Qinghe. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ng Ginoong Zheng sa kanya. Ano pa ba? Siguradong papatayin siya. Lin Fan, Su Qinghe, anong ginagawa ninyo rito? Hindi ba't dapat? Ang gusto mong sabihin, bakit wala si Qinghe sa kama ni Ginoong Zheng? Tama ba? Ano naman, ang usapin ng pamilya Su ay hindi dapat pakialaman ng isang walang kwentang tulad mo. Mas mabuti pa ang magpakabait ka at maghintay ng kamatayan sa bahay. Baka sakaling mabuo pa ang bangkay mo. Ipinagbili ninyo si Qinghe sa mag-amang manyakis na Zheng. Mga hayop ba kayo? Ano naman? Si Su Qinghe ay miyembro ng pamilya Su. Pinakain at pinalaki siya ng pamilya Su. Anong masama kung ipagsama siya sa isang matandang lalaki? Lin Fan, ang lakas ng loob mong sampalin ako. Su Weiwei, sasabihin ko sa'yo, pwede mo akong murahin. Pero kung murahin mo si Qinghe, isang sampal sa bawat mura. Lin Fan, dahil sa babaeng ito, sinampal mo ang anak ko, alamin mo muna kung sino ang asawa mo. Asawa? Sinong asawa ang ganito kasama ang ugali? Ang mga kasalanang ginawa ninyo sa akin, dobleng babayaran ko. Ako si Lin Fan. Sige, sige. Mabuhay ka na lang kasama ng babaeng ito. Sandali, Lin Fan. Kahit paano, si Su Qinghe ay miyembro pa rin ng pamilya Su. Pirmahan mo itong kasunduan sa diborsyo at ang insurance. Malapit ka namang mamatay. Dapat kang mag-iwan ng kahit ano bilang bayad pinsala kay Weiwei. Kapag nakuha na ang pera sa insurance, ang walang kwentang ito ay may silbi pa rin pala. Magdi-disappoint lang kayo. Wala talaga akong sakit. Ang cancer, peke lang yon para sa'yo. Kaya magsisisi kayo. Sa totoo lang, hindi ako nagkasakit. Cancer. Pinakita ko lang yon para sa inyo. Paano? Ang mga gamot na kinain mo para sa cancer. Ano? Nakakasuka ka. Kumain lang ako ng gamot para sa digestion. Ikaw, Wala akong cancer. Nasisisi ba kayo? Lin Fan, ikaw, walang kwenta. Nagkaroon ka ng ganitong plano. Kung hindi kayo nagplano, wala ako ngayon. Ikaw, Qinghe, tayo na. Kuya, ano ang ginagawa natin dito? Hindi na tayo dapat sa Su family. Ano? Kailangan muna tayong maghanap ng matitirhan. Hindi natin afford dito. Tayo na. Lady Rose, Ang bahay. Walang tao dito. Dito na kayo tumira. pero Sige, tulungan mo lang ako sa bahay. May gagawin pa ako. Aalis na ako. Makinig. Ngayon, Su Qinghe ang nagligtas sa buhay ko. Kung hindi siya safe dito, bananagutan mo. Yes, Master. May isa pa, Master. Hindi tahimik ang Blood Prison ngayon. May isa pa akong sasabihin. Kamakailan, magulo ang Blood Prison. Blood prison? Ano ang nangyayari? Pinag-uusapan ng mga matatanda sa Blood Prison ang paghahanap ng sagisag para magtalaga ng bagong pinuno. Maraming matatanda ang nawawala habang naghahanap ng sagisag. Nawala ng misteryoso. Ngayon, gulong-gulo ang lahat sa Blood Prison. Oo, hanggang sa akin na ang pag-agawan sa sagisag. Hindi ko kayo naprotektahan ng maayos.
Pakiparusahan mo ako, Panginoon. Tama na. Mukhang ang nangyari 3 taon na ang nakalipas. Ang kaaway ay nasa loob mismo ng Blood Prison. Buong paggalang hinihiling naming bumalik ka sa Blood Prison upang pag-isahin ang lahat. Hindi pa nahuhuli ang tunay na kalagayan. Hindi pa dumating ang tamang panahon. Ano ang gagawin natin ngayon? Hindi ba't lahat ay naghahanap ng sagisag ng Blood Prison? Kung gayon, sabihin mo sa kanila. Ate Weiwei, may kailangan ka ba? Su Qinghe, magkakasal na ako kay Yong Master Shu. Dahil dati kang miyembro ng pamilyang Su, magpapakita ako ng awa. Bibigyan kita ng imbitasyon. Ako. Paano? Hindi ka na umalis sa pamilyang Su. Wala ka na ngang matitirhan, di ba? Ako. Nakatira ako sa... Central Villa, Compound 5. Halika. Si Lin Fan, ang walang kwentang ito. Sa telepono lang magyayabang. Kung gayon, ibibigay ko sa inyo ang imbitasyon. Ipapadala ko doon. Sa araw na iyon, huwag kang hindi darating. Si Vivi namin ang laking swerte talaga, makapag-asawa kay Ginoong Shu. Isang napakagaling na tao. Ako bilang ina, ikinararangal ko rin. Nanay, huwag po ninyong sabihin iyan. Si Vivi, ang ganda-ganda niya, sa Jiangxi. Iyan ang pangarap ng maraming lalaki, kung hindi dahil kay Lin Fan. 3 taon na ang nakalipas, biglang nakialam. Huwag mong banggitin ang walang kwentang iyon. Kung hindi dahil sa kanya, ang aming Vivi, matagal na sana siyang umangat. Tama ka rin naman. Halika, Ginoong Shu, huwag kayong mahiya. Bakit ikaw lang ang dumating? Si Lin Fan. Kuya Lin Fan. Ayaw niyang pumunta. Sa tingin ko, nahihiya siyang pumunta. Dahil ang asawa ko si Xu Ziheng, mas mabuti kaysa sa walang kwentang iyon. Libo-libong beses na mas mahusay. Ang walang kwentang iyon niya, ikaw lang ang murang klase. Ang ituturing na kayamanan, kapag kumalat ang balita tungkol sa bayaw at hipag. Talagang walang hiya. Su Weiwei. Kaya pala ang baho. Palang nagsasalita ka ng katarantaduhan. Lin Fan, ikaw na walang kwenta. May mukha ka pang pumunta dito. Chinge, tara na. Tumigil ka. Lin Fan. Ang tapang mo ngayon na, Anong gusto mo? pakinggan mo to. Ngayon ay ang araw ng engagement namin ni Weiwei. Kanina mo siya ininsulto. Ipapaluhod kita ngayon din. Paano kung ayaw ko? E di ngayon, gagapangin kita papalabas dito. Mga tao. Lin Fan, may oras ka pang lumuhod. 3 taon ka sa pamilya namin. Sa totoo lang, isang katulong ka lang. Parang aso lang talaga. Kakapaalis mo lang sa amin. Ganyan ka na agad magsalita. Mukhang nakalimutan ninyo ang huling aral mula kay Blood Rose. Lin Fan. Nakatsamba ka lang noon. Akala mo ba talagang tutulungan ka ulit ni Lady Blood Rose? Ako si Blood Rose. Hindi ako nagkakautang ng loob. Lin Fan, tumulong ka sa akin noon. Ngayon, babayaran ko yon. Mga kasama, ito ang babaeng yon ni Weiwei, ang walang kwentang ex-husband. 3 taon, palamunin na nga lang. Nakipagkalantari pa sa kapatid. Oo nga, oo, siya nga yun. Nakikipag-ugnayan sa hipag niya. Napakawalang hiya. Paano ka nakapagpakita ng mukha ngayon? Kuya, Umalis na tayo. Umalis? Hindi ba't napakadali naman yon para sa inyo? Mga tao, itaboy ang 2 malas na to. Tumawag ng tao. Dalhin ang 2 masamang bagay na ito. Itapon mo ang mga ito. Dumating na si Ginoong Blood Rose. Ginoong Rose, napakalaking karangalan po na personal kayong dumalo sa aking kasunduan. Talagang karangalan ko po. Ginoong Rose, halika, halika, umupo ka po. Sandali lang, tapusin ko lang ito. Ang mga palaboy na pumunta rito para manggulo. Babalik ako agad sa iyo. Nanggugulo. Sino iyon? Oo. Ito ang lalaking ito. Isang walang kwentang lalaki na pumasok sa pamilya. Una, niligawan ng hipag. Tapos, pumunta sa dating asawa, kasunduan para manggulo. Sa tingin ko, hindi niya matanggap. Ginoong Rose, tulad ng ganitong walang kwentang tao, paano namin kayo maaabala para gawin ito ng personal? Wag na po, Ginoong Rose. Panginoon. Ginoong Rose, kayo, ito. Sa harap ng sagisag ng Blood Prison, sumaludo sa hari ng Blood Prison. Tumayo ka na. Lin Fan, may hawak na banal na bagay ng Blood Prison. Siya ang hari ng Blood Prison. Mula ngayon, sino mang maglakas loob na sumalungat sa Panginoon, ay kalabanin ako, si Blood Rose. Tumigil ka. Su Weiwei, huwag kang umalis. Kanina, ang saya-saya ng sinasabi mo, di ba?
Kalabanin mo ako, ang Blood Rose. Tumigil ka! Su Weiwei, huwag kang umalis. Kanina ang yabang mo magsalita ah. Kanina, sumasang-ayon lang ako kay Xu Ziheng. Ano ba? Su Weiwei, itinutulak mo na lahat sa akin? Tumahimik ka. Ikaw. Lady Rose, kay master ninyo. Hindi. Si Lin Fan ito. Matagal na kaming magkakilala. Tingnan ninyo. Wag! Hiwalay na kami. Master, walang galang sa inyo kanina. Paano sila paparusahan? Naalala ko, Miss Su. Laging mong sinasabing walang kwenta ako. Hindi. Bulag ako. Pagbigyan nyo na ako dahil sa 3 taon nating pagsasama. Ipatawad nyo na ako. Naalala ko rin, Young Master Shu. Sinabi mong maghanda ako at huwag masinda. Hihi, hindi po. Mata ng aso ang tingin ko sa inyo. Hindi ko nakilala ang dakila. Blood Rose, Narito. ipagbigay alam ang utos ko. Ang mga Su at Shu ay walang galang sa Blood Prison. I freeze ang lahat ng kanilang mga proyekto. Si, Wala na. Wala na talaga ang lahat. Tapos na ang lahat ng bagay. Opo, Master. Sinadya mong ipakita ang token. Kumalat agad ang balita sa buong Blood Prison. May panganib ba sa iyo? Gusto niyo bang magpadala ako ng tagapagbantay? Kung hindi ko ibubunyag ang pagkatao ko, paano ko mahuhuli ang ahas? Lumitaw na ang sagisag ng Blood Prison. Ang sagisag ng Blood Prison. Nahulog sa lungsod ng Jiang sa isang kamay ng isang walang kwentang manugang na lalaki. Ang tangang Blood Rose, itinuring pa siya bilang hari ng Blood Prison at sinamba. Si Blood Rose na naman. Ikaw muna ang sumubok. Ang manugang na lalaki sa lungsod ng Jiang. Kung hindi siya ang trono, kunin mo ang sagisag. Oo, isang maliit na walang kwentang manugang na lalaki. Mukhang ang maskara ng tronong ito, sa wakas ay ako naman ang magsusuot. Ginoo, ang pinuno ng pamilya Su ay narito. Kayo po ba ang humahanap sa akin? Gusto mo bang umupo? Sa posisyon ng pinuno ng pamilya Su? Ako. Maaari kitang tulungan. Chinghe, umalis ka muna. Ako ang magpapark. Ang pinuno ng pamilya Su, sa huli ay akin din. Si Su Jianren, ang panganay na anak ng pamilya Su. Su Weiwei, hindi mo ba ako nakikita rito? Ni hindi mo man lang ako tinatawag na tito. Talagang kung ano ang puno, siya ang bunga. Tito, bakit mo sinasabi iyan tungkol sa nanay ko? Talagang lumakas na ang pakpak mo. Ni hindi mo na pinakikinggan ang sinasabi ko. Ang tapang mo na talaga, hindi mo na ako pinakikinggan. Huwag mong isipin na dahil ikakasal ka na kay Young Master Shu at nakakapit ka sa pamilya Shu, ay magiging young mistress ka na ng pamilya Shu. Sa pamilya Su, ikaw at ang nanay mo ay hindi karapat-dapat. Kuya, pamilya tayo. Ang sama naman ng sinasabi mo. Tignan mo naman kung ano ang itsura ng sarili mong anak. Anak ka ng aso. Ikaw, sino ang pinagmumura mo? Pasensya na. Nahuli ako. Walang hiya ka. Anong ginagawa mo dito? Ito ay mahalagang pulong ng grupo. Karapat-dapat ka bang pumasok dito? Lumabas ka nga. Baka madumihan mo lang ang lugar na ito. Sino ang may lakas ng loob na magsalita? Brother Lin Fan, hindi ako pwedeng umupo dito. Walang problema. Umupo ka lang dito. Sino ang may lakas ng loob na magsalita? Lin Fan, ano ang ibig mong sabihin? Tumahimik ka. Nakalimutan mo ba na hawak niya ang Blood Prison Token? Hindi natin siya kayang kalabanin? Sinasabi ko, dito sa pamilya Su, isang hamak na batang babae na dati walang imik. Paano ka nangahas na dumalo sa ganitong mahalagang pulong? May sinusundan ka palang malakas. Ang prinsipyo ng ang salita ay nakamamatay ay dapat mas alam mo kaysa sa akin. Kung hindi mo alam, hindi ako mag-aatubiling turuan ka. Wala ka namang ibang ipinagmamalaki kundi ang Blood Prison Token na magagamit para mag-utos kay Lady Rose. Akala mo kung sino ka na. Isa ka lang namang asawang lalaki na pinalayas ng pamilya Su. Isang salita lang mula sa akin, ang pamilya Su ay magigiba sa isang iglap. Sa oras na iyon, ano naman ang magiging papel mo? Magagawa mo? Nangangahas ka? Su Chinghe, hinahayaan mo lang siyang magwalang hiya dito? Sa tingin ko, ikaw rin ay isang taong walang utang na loob. Ang pulong ngayon, hindi mo na kailangang dumalo. Sino ang nakakaalam kung bakit mo dinala ang dayuhang ito ay para nakawin ang mga lihim ng grupo? Magmadali ka at umalis kasama siya. Akala mo ba ako, ang matandang ito, ay patay na? Kapag hindi ako nagsasalita,
Sino ang nangangahas na magwalang hiya? Tatay, dumating ka na. Walang kwentang anak. Ang dahilan kung bakit kayo tinawag dito ay dahil kamakailan, ang pamilya Su ay nakatagpo ng isang malaking bagay na may kinalaman sa pag-unlad ng grupo. May isang makapangyarihang tao mula sa Jing City na nangangailangan ng isang reseta ng gamot. At nangako siya na basta ang aming pamilya Su ay makakapagbigay ng reseta na ito, maibibigay niya sa industriya ng gamot ng grupo ang base ng pagtatanim para sa mga bihirang halamang gamot at mga mapagkukunan ng industriya. Mas mahalaga pa, maaari nating samantalahin ang pagkakataong ito para makamit ang pangmatagalang pakikipagtulungan, makipag-ugnayan sa kanya at buksan ang merkado doon, paunlarin ang industriya papunta sa Jing City kung saan nagkakasama-sama ang mga kilalang tao. Sa panahong iyon, ang aming pamilya, Su, ay tiyak na magiging pinakamayaman sa Jiang City. Ito ang magandang pagkakataon para ipakita mo ang iyong kakayahan. Ang karangalan ni inay ay nakasalalay sa iyo. Lolo, ano itong reseta na ito? 100, Lolo, anong reseta ito? 100. Kuya Linfan, narinig mo na ba ang tungkol sa reseta na ito? Wala po akong narinig. Juan Hundan, paano may biglang naghahanap ng reseta nito? May isa pang bagay na gusto kong ipahayag. Bibigyan ko kayo ng 3 araw. Ang sino mang makakuha ng reseta na ito, ang siyang magiging Chief Executive Officer ng Su Group. Weiwei, dumating na ang pagkakataon nating umahon. Kailangan nating makuha ang reseta na ito. Pagdating ng panahon, ang posisyon ng presidente ng grupo, ay mapapasa iyo na. Katawa-tawa, maaga pa para managinip. Ang posisyong ito, ako lang ang pwedeng umupo diyan. Master, Kamakailan? May mga kakaibang kilos ba sa loob ng organisasyon? wala pang naiulat na kakaibang kilos. May napansin po ba kayo, Master? Ngayong araw, si Lolo Su ay nabanggit ang tungkol sa reseta ng Juan Hundan. Juan Hundan. Napakagaling ninyo po, Ginoo. Maayos ang pag-usad ng mga bagay. Lahat ay ayon sa inyong inaasahan. Ginoo, hindi ko lang maintindihan. Ang reseta ng Juan Hundan na ito, ay napakahalaga. Bakit gagamitin ni Lolo ang posisyon ng CEO bilang kapalit? Mukhang palaka ka sa ilalim ng balon, ni hindi mo alam kung ano ang Juan Hundan. Ano ba talaga ang gamit nito? Ano ba talaga ang gamit nito? Noong una, may isang uri ng virus na kumalat sa buong mundo, na hindi kayang kontrolin ng maraming eksperto sa medisina. Sa huli, ang pinuno ng Blood Prison noon ang gumawa ng gamot at pill na lunas. Sakalang naligtas ang lahat ng tao. Ang Juan Hundan pala ay may ganito palang bisa. Kaya pala si Lolo ay gustong ipagpalit ang posisyon ng presidente. Ginoo, yung resipe ng gamot na ito. Wala rin ako. Ang resipe ng Juan Hundan na ito, binigyan lang tayo ng 3 araw ni Lolo. Hindi ko rin ito maibibigay. Paano na ang posisyon ng presidente? Anong minamadali mo? Ang mga gumagawa ng malalaking bagay, hindi dapat nagpapanik. Huwag kang mag-alala. Kung hindi mo mabibigay ang pill na ito, hindi rin ito mabibigay ng iba sa pamilya Su. Dahil tanging ang tunay na pinuno ng Blood Prison ang nakakaalam ng resipe ng pill. Kaya, sana'y tulungan ninyo ako, Ginoo. Kapag naging presidente na ako ng grupo, ako ay tiyak na magiging pinakamahusay na katulong ninyo. Ang manugang na ito ng pamilya Su, tunay ba o hindi? Ang tagal kong hinintay ang araw na ito. Chinghe, uminom ka ng tubig. Salamat, Kuya Linfan. Bakit hindi ka pa natutulog? Gabi na. Iniisip ko pa rin ang tungkol sa reseta ng Juan Hundan. Kung makuha natin ang reseta, magiging mas maayos ang pamilya Su. Pero palagi ka nilang inaapi, hinahamak, hindi ka man lang nila tiningnan ng maayos. Ikaw, Kahit anong sabihin mo, ako ay miyembro pa rin ng pamilya Su. Pinakain at pinalaki nila ako sa loob ng maraming taon. Gusto ko talagang tumulong. Gusto kong tulungan ang pamilya Su. gets ko na. Magpahinga ka na ng maaga. Kuya Linfan, magpahinga ka na rin ng maaga. Ngayon ay ang araw na kailangan ng iharap ang reseta. Pero ako, wala akong nahanap. Sinong nagsabing wala kang nahanap? Ito, Hindi ko alam kung totoo ito. Subukan natin. Hoy, kumuha lang ng papel ng basta-basta, tapos sasabihing, reseta na? Mukhang hindi sapat ang huling aral sa iyo. Nakakahiyang bagay. Anong ginagawa mo rito na nagsasayang ng oras? Umalis ka na. Dalhin mo na ito.
at iharap mo. Ang reseta ng Juan Hundan. Kumusta na ang paghahanap ninyo? Tatay, bagamat hindi ko pa nakikita ang eksaktong reseta ng Juan Hundan, pero kontrolado ko na ang merkado ng mga sangkap nito. Ang mga halamang gamot na kailangan para sa Juan Hundan, lahat ng karapatan sa pag-aangkat ay akin na. Sa tamang panahon, kapag may nakita tayong nakakaalam ng reseta, gagamitin natin ang mga halamang gamot na ito para gumawa ng Juan Hundan. Kapag nakahanap na tayo ng taong marunong sa recipe ng gamot, gamitin lang ang mga halamang gamot na ito gumawa ng Juan Hundan. Opo, lolo kami naman. Kahit gamitin ang mga halamang gamot na ito gumawa ng gamot na mas maganda pa sa Juan Hundan. Kaya hindi na kailangan ang recipe ng Juan Hundan. Ang mga malalaking tao malamang mag-aagawan para makipagtulungan sa Su family. Hayop, araw-araw, puro pangarap lang alam mo. Ang gusto ko lang ay recipe ng Juan Hundan. Kapag hindi mo nakuha, lumayas ka na. Lolo, huwag kang magalit. Kapag nasira ang kalusugan mo dahil sa galit, ano na ang gagawin natin? Lolo, may recipe kami. Kahit wala kami ng kuya na may kakayahan para magmonopoly sa merkado ng halamang gamot, pero may kapangyarihan ng Shu family kami. May nobyong Shu Shao na napakaganda. Huwag mong sabihin iyan Shu Shao ay kapamilya. Tingnan mo, dad, ito ang pinaghirapan ni Shu Shao para sa amin recipe ng bulindan. Kahit na hindi ito Juan Hundan, pero pareho lang ang epekto ng dalawa. Kayong lahat tambay lang na basura. Pinapahanap ko sa inyo ang Juan Hundan, wala man lang bakas. Ngayon, dinadala mo pa ang mga kasinungalingan para lokohin ako. Lolo May, recipe ako. Lolo, mayroon akong reseta. Talaga bang balak gamitin ang walang kwentang papel na ibinigay niya sa iyo? Lolo, Takot siya kahit ano ang soul returning pill. Hindi niya alam. Tumahimik ka. Lolo, tingnan ninyo po. Ito na. Dito kayo maghintay sa akin. Hindi rin alam kung saan siya pumunta. Nagsulat lang ng ilang pangalan ng gamot. Tapos, dumating na lang. Talaga bang tinuring niyang reseta ng soul returning pill? Iyon? Ikaw, sa huli, mapapaalis ka rin sa pamilyang Su. Huwag kang magpahiya dito. Kinong Lee, kayo po ang maupo sa pangunahing upuan. Ito ang mahalagang tao na galing sa Jing City. Hayaan ninyo siyang magpaliwanag sa inyo. Ang nasa kamay ni Su Chinghe ay ang tunay na reseta ng soul returning pill. Mali ito ah. Malinaw na sinabi ko. Kahiya-hiyang bagay. Inihahayag ko, simula sa susunod na linggo, si Su Chinghe ang magiging executive president ng Su Group. Ano? Noon, ikaw ang nagsabi, ang posisyon ng executive president ng Su Group ay dapat sa akin. Ano naman ang nangyayari ngayon? Sino ang mag-aakala may taong talagang nakapaglabas ng reseta ng pill? Ang batang babae sa pamilya mo, hindi siya basta-basta. Yung babae sa pamilya Su, hindi basta-basta yan. Nakalusot pa yung batang yon. Huwag kang mag-alala. Mabuting pagkakataon ito kung magkaroon ng malaking problema ang grupo, siya ay mapapalitan na. Ang ibig mong sabihin, Kung siya ang magdulot sa grupo ng malaking pagkalugi, sa panahong iyon, ikaw ang lalabas. May iligtas mo ang krisis at makukuha mo pa ang suporta ng lahat. talagang matalino kayo, Ginoo. Isang plano, 2 ibon ang matatamaan. Napakagaling ng pagkakagamit. Mabuti, ganito na lang ang gawin natin. Nakuha ko. Ituloy ang pagsubaybay. Panginoon, tulad ng inyong inaasahan, sa loob ng organisasyon nitong mga nakaraang araw, talagang may ilang nawala. Ang tunay na resipe ng Juan Hundan ay ibinigay ninyo kay Binibini Su. Tiyak na magdudulot ito ng pansin ng mga taong may masamang balak. Yan mismo ang gusto kong pansinin nila. Yung mga humabol sa akin noon, alam nilang kapag lumabas ang resipe, mailalabas natin ang nasa likod ng lahat at tiyak na may koneksyon ito sa blood prison. Ito rin ang ayaw kong mangyari. Ang tunay na taksil ay nagtatago sa loob. Kasalanan ko, hindi ako naging mahusay noon. Hindi ko napansin na sa loob ay may taong ganid sa kapangyarihan. Hanggang ngayon, gusto pa niyang agawin ang pwesto. Huwag nang balikan ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay mahuli ang nasa likod ng lahat. May ipagagawa ako sa iyo tungkol sa isang patunay. Siguraduhin mong magagawa mo ng maayos. Tiyak kong gagampanan ang aking tungkulin. Kuya Lin Fan, naging presidente na ako ng grupo. Hintayin mo ako sa bahay. Magdiriwang tayo ng maayos. Huwag, sa mall na lang tayo. Naging presidente ka na. Paano ka walang magandang damit? Dadalhin kita bumili ng mga damit.
Nakakuha siya ng formularyo ng eliksir ng muling pagkabuhay. Mukhang si Lin Fan ay talagang ang trono ng impyerno ng dugo. Kung ganoon, boss, Ano ang susunod nating gagawin? huwag muna tayong magmadali. Napakatalas ng pangamoy ng trono. Kung tayo'y magpapadalos-dalos, baka tayo'y mabuko. Maaari mong subaybayan muna ang babaeng kasama niya. Humanap ng pagkakataon para mapilitan siyang lumabas. Kung hindi siya kikilos, ayusin mo na lang siya. Nakakainis. Mas mabuti nang mabawasan ang problema. Boss. Isang hamak na tao na nakamura lang na damit, nangangarap pang makasama ang Diyosa. Ikaw, isang mabahong pulubi, na ganyan ang suot, ang mga damit sa aming tindahan. Kaya mo bang bilhin? Bakit mo hinuhusgahan ang tao sa itsura? At hinahayaan mo pang babae ang umako para sa'yo? Nakakahiya kayo sa mga lalaki. At ikaw, anong klaseng panlasa yan? Ganyan ang suot niyang mumurahing damit, at may mukha pa siyang lumabas. Okay lang kung bulag ka? Anong pakialam mo sa suot ko? Paano naman hindi ako apektado? Sa pagsuot mo ng ganyan, binababa mo ang antas ng aming tindahan. Lumabas ka na nga rito, ngayon din. Anong ingay yan? Ang mga taong katulad niya, pag pumasok dito, kung makita siya ng designer na yon, nakakahiya sa mall natin. Guwardiya, dali. Anong mga dagat-ipis? Pinapapasok nyo. Palayasin na yan. Kami rin ay mamimili. Bakit mo kami pinagbabawalan? Huwag na. Ganyan talaga ang mga tao sa maliit na lugar. Bukas, papatawagan ko sa Milan para magpagawa ng isang set para sa'yo. Umalis ka na nga. Kung wala kang pera, huwag ka nang mag-ikot-ikot dito. Umalis ka na. Kung wala kang pera, huwag ka nang mag-ikot-ikot dito sa aming tindahan. Ginoong Yang. Ako ang may pagkukulang sa pamamahala ngayon. Napapasok dito ang dalawang itong mga hamak. Paalisin ko sila kaagad. Sandali. Binibini. Ang damit mo, maaari bang makita ng matanda? Ito ay tunay na damit panghari. Ito ay tela na nagkakahalaga ng milyon-milyong dolyar bawat metro, sutla mula sa karagatan. Ito ay gawa ng nangungunang fashion designer sa Milan, ang obra maestra ni Lao Foye. Sa 18,888 bulaklak na ito. Sa bawat isang bulaklak ay may nakalakip na titik na wang. Ito ay walang katumbas na halaga, isang damit panghari. Binibini. Ako si Yang, ang nangungunang designer sa bansa. Ngayong nakita ko ang iyong fashion, lahat ng fashion dito ay hindi na magara. Kung hindi ka mag-aalangan, ako ay nais magdisenyo para sa inyo ng isang set ng fashion. Ano sa tingin mo? Salamat, abala ka. Kanina ay ako ang nakagambala sa iyo. Ako ang bahala. Sandali lang, maaari akong maging partner ng mall. Gamitin ang pangalan ko, pero ayaw kong makita ang mga tindahang mapangmata sa tao na ito. Siyasatin ninyo ang kanilang pagkakakilanlan. Parang kabilang sila sa pamilya Su. Unang beses kong humawak ng ganoong kahalagang posisyon, medyo kinabahan ako. Huwag kang matakot. Isa ka na lang sa ilalim ng isang tao ngayon, sa ibabaw ng libo-libo. Anong ikinakabahala mo? At saka, nandito naman ako. Excuse me, paano po pumunta sa opisina ng presidente? Hindi mo ba nakikita na may tao dito? Anong klaseng ugali sa trabaho yan? Abala ako ngayon. Kung gusto mong pumunta sa opisina ng presidente, tingnan mo na lang sa navigation bar. Ikaw si Jiang Ying, di ba? Sayang, wala nang lugar para sa'yo sa Jiang City. Kahit ang presidente, hindi ko pinapansin. Ano ka ba? Hindi ba't inabisuhan ang lahat ng senior management para sa pagpupulong? Bakit? Kakaunti lang ang dumating? Presidente Su, mabuti nga at may dumating. Isang batang walang alam? Gusto pa kaming pamunuan? Presidente Su, kung may sasabihin ka, sabihin mo na. Naghihintay pa ako ng tanghalian. Anong kakainin natin sa tanghalian? Hotpot o prito? Anong ginagawa ninyo? Meeting ito. Nakikinig ako sa sinasabi mo. Pananaliksik sa merkado, pagsusuri sa kompetisyon, o pagtatalaga ng tungkulin. Sabihin mo, nakikinig kami. Hindi mo masabi? Aalis na kami. Sayang lang ang oras. Sino ka? Nandito po ba si Miss Su? Nagdala po ako ng bagay para sa kanya. Tuloy po, tuloy po. Ikaw ba? Nandito po ba si Binibining Su? Narito po ako para kay Binibining Su magdala ng isang bagay. Tuloy po kayo, tuloy po kayo. Ito ang Chanel suit na espesyal kong idinisenyo para kay Binibining Su.
Kinamit dito ang seda ng yelo at balahibo ng pabo. Buong gabi akong nagtahi nito ng maingat. Ginoong Yang. Si Ginoong Yang pala ito. Anong ginagawa mo? Kunin mo na. Sino ka? Ginoong Yang, hindi ba't sinabi ninyo na para ito kay Binibining Su? Ako nga siya. Anong klaseng tao ka para puntahan ka mismo ni Ginoong Yang? Kung wala, si Binibining Su. Alis na kami? Ginoong Yang, ang tinutukoy ninyo ay ang bunso kong anak, di ba? Oo, tama. Wala muna ngayon ang kapatid ko. Ako muna ang mag-iingat dito para sa kanya. Pakiusap, sabihin mo kay Binibining Su na dinala na ni Ginoong Yang ang damit. Sa harap ng binata, magandang salita lang ang ibigay mo sa akin. Aalis na kami. Ang bilis, may malaking tao na ang lumalapit kay Lin Fan. Napakamahal nitong bagay na ito. Milyon-milyon na siguro ito. Napakaganda nitong damit. Si Su Qinghe, hindi karapat-dapat dito. Ang damit ni President Su, napakaganda ngayon. Sang-ayon ako. Ito ang tunay na aristokratikong aura. Oy, Lin Fan. Isa ka ng malaking tao, nandito ka pa rin, naghihilot at nagmamasahe. Anong pakialam mo? Bakit, Binibining Su? Ang ganda ng suot mo ngayon. Hinahanap mo ba ako? O hinahanap mo ang ating Presidente Su? Ikaw, bakit ngayon ko lang napansin ang sama ng bibig mo? Su Weiwei, ano na naman ang gusto mong gawin ngayon? Ay, isang araw pa lang bilang presidente, nagmamalaki ka na sa akin. Talagang nagbago na ang lagay ninyong dalawa. Isang nakuha ang token, isang naging presidente. Minamaliit na ninyo ako, di ba? Ano naman? Ang pagiging hamak ng ilang tao, kasama na yan sa pagkatao nila. Tingnan ninyo ang suot ninyo. Nakakahiya tignan. Kahit maliit lang akong department manager, may connection pa rin ako. Tingnan mo ang suot kong ito. Ito ay regalo sa akin ni Ji Yang, kahit presidente ka ng grupo. Ano naman, kahit presidente ka ng kumpanya. Ano naman, may mga taong sumisip-sip sa'yo, pero may tunay bang sumusunod sa'yo? Sigurado ka? Ito'y regalo sa'yo ni Ginoong Yang? Siyempre, ano pa? Pero naalala ko, kahapon, sabi ni Ginoong Yang, siya mismo ang gagawa ng damit para kay Qinghe. Paano napunta sa'yo? Parang totoo nga ang sabi ng iba? Talagang ipinanganak na mababa. Su Weiwei? Anong ginagawa mo dito? Su Qinghe, tingnan mo ang ginawa mo sa kumpanya. Ang mga shareholder ng grupo, naghihintay sa conference room para parusahan ka. Yang posisyon mo bilang presidente, tingnan natin kung paano mo haharapin. Pagdating ni Su Qinghe, sige-sigehin niyo ang pambabatikos sa kanya. Kung wala siyang maisip na solusyon ngayon, ang posisyong ito ng presidente, bobotoan na natin ng kapalit. Si Lolo, ako na ang bahala. Anong nangyari sa grupo? Ang galing-galing mo namang presidente. Umalis na ang mga designer ng grupo, hindi mo pa alam. Gaano kalaki ang nawala sa kumpanya? Yung napakalaking bayad pinsala sa mga supplier, sino ang sasagot? Magbitiw ka na kaya. Anong karapatan mo? Kanina, sabi nyo, umalis ang punong designer? Kung kumuha ulit ako ng isa, ayos na ba yon? Kanina pa kayo nagsasabi na umalis ang punong taga-disenyo, di kukuha na lang ako ng kapalit niya. Tapos na ang problema. Sino ka ba? Anong karapatan mo na makialam sa grupo namin? Mga kasama, siya ang inimbita ko. Bakit wala siyang karapatan? Kung makakakuha siya ng mas magaling na taga-disenyo, hindi na namin ito pag-uusapan. Pero kung patuloy itong maaantala at malulugi ang grupo, ang pwesto mong presidente ay wala na rin. Walang problema. Hindi ba't paghahanap lang yan ng bagong empleyado? Lin Fan, akala mo sino ka? Ako si Su Jianren. At ngayon pa lang, sinasabi ko na, kung makakakuha ka ng taga-disenyong kasing galing ni Ji Yang, mukha ko, ibibigay ko sa'yo. Sampalin mo ng gusto mo. Pero kung hindi mo makukuha, Pasensya na, umalis ka sa grupo at huwag ka nang makialam. sa mga bagay ni Su Qinghe, ano? Sang-ayon ka? Si, usapang lalaki. Kuya Lin Fan, hindi mo kailangang makipagpustahan sa tiyuhin. Kung talagang ganoon, ibibigay ko na lang sa kanila ang pwesto ng presidente. Ikaw, magpatuloy ka lang bilang presidente. Ang mukha ng tiyuhin mo, siguradong sasampalin ko. Sabihin mo kay Ji Yang na naghihintay ako sa kanya sa Su Corporation. Bigyan mo siya ng 10 minuto.
Bastos ka. Sinaktan mo ako? Boldeng mang-away ka sa akin. May naghahanap ng trabaho, may naghahanap ng jowa. Ikaw lang, Su Jianren, naghahanap ng away. Wag tumigil. Wag mangaway. Wag manakit. Hindi mo pa nakita ang designer na kasing level ni Lao Yang? Talaga? Pasok. Totoo, si Lao Yang. Mr. Lin, dumating ako. Totoo, si Lao Yang. Paano mo sinuot ang damit na ibinigay ko sa Miss Su? Lao Yang, Hubad. anong karapatan mo? Isa ka lang na sikat sa fashion. Anong karapatan mo para utusan ako na maghubad? Kung hindi mo ipagbabawal na gamitin ko ang aking mga koneksyon, sa oras na iyon, ang ipapahubad sa iyo ng iba ay hindi na simpleng damit lang. Totoo nga, si Lao Yang. Ang pagdating ni Lao Yang ay nagbibigay ng karangalan sa Su Corporation. Ako ang panganay ng Su family, malaking shareholder ng Su Corporation. Nakilala ko si Lao Yang. Saan galing ang small-time na tao? Miss Su, naghintay ka ng matagal. Wala yon. Lao Yang, matagal na naming hinahangaan ka. Lin Fan, Su Qinghe, maghintay kayo. Tai, anong nangyari sa'yo? Anak ng tokwa, bakit ka naging walang kwentang anak? Tai, bakit mo ako sinipa? Ako, ang tatay mo, pinagbuhatan ng kamay ni Su Qinghe. Ano? Siya? Saan siya kumuha ng lakas ng loob? Tai, ako ang gaganti para sa'yo. Ang putang inang to, kakaluklok lang bilang presidente, nangahas pang manakit sa tatay ko. Pare, anong problema? Nagiinom ka mag-isa rito? Sino ka? Umalis ka. Di mo ba nakikita na nagiinit ang ulo ko ngayon? Ginoong Su, narinig kong nanakit ng tatay mo. Sino ka? Paano mo nalaman? Huwag mo nang isipin yon. Basta, hindi ikaw ang duwag na yon. Sino ang sinasabi mong duwag? Huwag kang magalit. Gusto ko lang makipagnegosyo sa'yo. Anong ibig mong sabihin? Sa aming propesyon, tumatanggap kami ng bayad para mag-ayos ng problema. Gusto mo bang maghiganti? Ito ang calling card ko. Ginoong Su, pag-isipan mong mabuti. Salamat sa tulong mo ngayon. Siyempre naman, yon ang dapat. Masyado kang mabait, katulad ng tiyuhin mo. Dapat lang na mapagsabihan. Pero, tiyuhin ko pa rin siya. Qinghe, mapanganib ang mundo. Nasa loob ka ng kotse. Huwag kang bababa. Ikaw, ayos ka lang ba? Napatumba mo silang lahat. Ganito lang karami? Hindi pa sapat yan para sa akin. Kuya Linfan, ingat. Gusto mong mamatay? Tatanungin kita ng isang beses lang. Sino ang nag-utos sa inyo? Si Ginoong Su ang nag-utos sa akin. Sabi niya, siya, sinapak mo ang kanyang ama. Kaya pinapunta kami para turuan ka. Ang galing. Mukhang itong batang ito ang siya nga. Ang hari ng madugong piitan. ano man ang gawin mo, gusto kong makita si Sukin Show agad. Si. Baby, naligo ka na ba? Bilisan mo. Sige, sandali lang. Halika, paluin mo ako ng husto. Medyo malakas ang tama ngayon, pero gusto ko ito. Ganoon ba? Rosas. Hindi ko inaasahan ang hilig ni Ginoong Su. Medyo kakaiba nga. Kung gusto mong maglaro, edi samahan kita ng masaya. Alam mo ba kung bakit kita hinanap? Alam ko, hindi ko alam. Sisihin mo ang sarili mo ngayong gabi. Nagalit ka sa taong hindi dapat galitin. Suchinge, ang salbaheng ito. Ang taong katulad mo, dapat noon pa lang, ay ibinaon ka na sa dagat, pinagbigyan ka ng amo, at kamag-anak ni Miss Su, kaya ka pinatawad.
Kung magsasalita ka pa, nang walang ingat, walang makakapagligtas sa iyo. Ako si Su Kinshao. Ako ang tagapagmana ng pamilyang Su. Tulong! Sagipin mo ako! May pera ako. Magkano ang gusto mo? Bibigyan kita. May tao ba? Pumunta kayo rito. May pera ako. Magkano? Ibibigay ko. May tao ba? Tao? May tao ba? May paparating ba? Tulungan mo ako. Mabilis. Salamat. Tulungan mo ako. Iniligtas mo ako. Kahit magkano, ibibigay ko sa iyo. Lin Fan, pakawalan mo ako. Mabilis. Ano pa ang hinihintay mo? Pakawalan mo ako. Mabilis. Hindi ba meron ka nung token ng Blood Prison? Kunin mo agad ang token. Hayaan mo akong patawarin ni Lady Rose. Pero, bakit ko pakakawalan? Hindi ba pera ang gusto mo? Magkano? Ibibigay ko. Ang pamilya Su ay mayaman. Pero, hindi ako nagkukulang ng pera. Si Su Chinghe ba? Pangako ko sa iyo. Pakawalan mo ako. Sinisiguro ko. Rirespetin namin siya. Maraming salamat sa iyo. Kanina lang, pinadalan ko ng tao para pagalitan siya. Ngayon, tinitignan mo siya ng diretsyo. Sa palagay mo, pagkatapos mong gawin iyon, pakakawalan kita? Ano ang gusto mo? Sasabihin ko sa iyo, imposibleng pakawalan ka. Mas mabuti pang habang buhay, manatili ka dito. Ang tagapagmana ng pamilya Su ay si Su Chinghe lamang, hindi ikaw. Lin Fan, maglakas loob ka. Huwag kang makialam sa mga bagay ng pamilya Su. Lin Fan, tumigil ka. Hayop ka. Bumalik ka. Lin Fan, Su Chinghe, hintayin mo. Hayop ka. Sa buong buhay ko, hindi pa ako nakaranas ng ganitong kahihiyan. Ang sampal na ito, ibabalik ko ng 10 beses. Sino yan? Hindi ba marunong mag-bell? Tingnan natin kung sino ang tangang yon. Anak, anong nangyari sa'yo? Anak, anong nangyari sa'yo? Si Su Chinghe at si Lin Fan, hindi sila tao. Sinaktan nila ang matanda, tapos ang bata naman. Kung magpapatuloy ito, wala nang batas sa pamilya Su. Sila ang gumawa nito sa'yo? Hahanapin ko sila para magbayad. Tay, dalhin mo muna ako sa ospital. Oy, ano? Pupunta na ako. Tay, isama mo rin ako. Master, dahil sa paglitaw ng Blood Prison Token, nagulo na ang Jiang City. Alam ko, yan mismo ang gusto ko. Kung hindi maglalagay ng pain, paano mahuhuli ang malaking isda sa likod? Isa pa, imbestigahan mo ang pagkakakilanlan ng mga mananak sa kagabi. Master, pinaghihinalaan mo ba na? Ang galing nila? Hindi galing kay Su Kinshao ang mga yon. Ibig mong sabihin, May taong hindi na makapaghintay. Mukhang yung hayop na humabol sa akin noon, magpapakita na ng buntot. Ano ang kalagayan ng tatay? Ano ang ginagawa ninyo rito? Bakit hindi kami pwedeng pumunta? Kami ay bahagi rin ng pamilya Su. Nagkasakit ang matanda. Hindi ba kami ang dapat mag-alaga? Lolo, huwag kang mag-alala. Ako at ang nanay ay mag-aalaga sa iyo. Ano ba? Hindi kayo ang dapat mag-alaga. Doktor, ano ang nangyari sa tatay ko? Ang matanda ay may malubhang sakit. Kailangan ninyong maghanda. Doktor, bago nawalan ng malay ang tatay ko, may sinabi ba siya tungkol sa ari-arian o sa kanyang huling habilin? Wala. Alam ko na. Tatay, napakahaba ng panahon ng iyong paghihirap. Kung mas maaga mong ibinigay ang posisyon sa akin at nagpahinga ka ng maayos, hindi sana nangyari ito. Lin Fan, Su Chinghe. Hindi ko kayo hinahanap pero kayo ang nagpunta rito. Hayop kang babae. Napakalaki ng ambisyon mo. Ilang araw lang ang pagiging presidente mo, ginawa mong ang pamilya Su may sakit at nasugatan. Hindi ko nakita noon ang puso mo at ni Lin Fan ay napakasama. Tiyuhin, ano ang ibig mong sabihin? Hindi ko maintindihan. Tito, ano ba ang ibig mong sabihin? Bakit hindi ko maintindihan? Tanungin mo siya. Hindi lang ako sinampal, pinilay pa ang anak kong lalaki. Ang pangyayaring ito ngayon, kailangan mong magbigay ng paliwanag. Anong nangyari? Sino pa ba kundi siya ang makakahiling ng tulong kay Lady Bloodrose? Buti na lang at may kakayahan ng anak ko, nakauwi siya. Kung hindi, sino ang nakakaalam kung ano pa ang mangyayari? Kasalanan niya yon. Sinong nag-utos ng mga tambay para harangin si Chinghe? Kung wala ako ng gabing iyon,
Ano kaya ang nangyari kay Chinghe? Ibig mong sabihin, yung mga may hawak ng pamalo na humarang sa sasakyan ko, sila ang pinatawag ng pinsan ko? Tanungin mo siya, anong klaseng tao ang anak niya? Ang ama ang pinakamay alam. Ha! Doktor, kamusta na ang lolo ko? Kaunti na lang ang natitirang panahon ng matanda. Mas mabuting ihanda na ninyo ang lahat. Paano nangyari yon? Matagal nang malusog ang lolo ko. Noong huli ko siyang makita, masigla pa siya. Xinghe, maging makatotohanan ka naman. Sinabi na ng doktor, may malubhang sakit ang lolo. Lin Fan, nakakatawa ba na may malubhang sakit ang matanda? Ang tinatawanan ko ay kayong mga walang kwentang doktor. Hindi ninyo kayang gamutin. Sasabihin ninyong walang lunas. Sa tingin ko, wala talagang sakit ang matanda. Ano? Wala raw sakit ang matanda? Sinabi ng doktor na may malubhang sakit ang matanda. Anong karapatan mong magsalita ng ganyan? Wala talagang sakit si Lolo. Ano? Wala siyang sakit? Sabi ng doktor, may malubhang sakit si Lolo. Anong karapatan mo para magsalita ng ganyan dito? Sinabi mong manggagamot lang ako? Marunong ka rin ba ng medisina? Kaunti lang. Sabi mo, walang sakit si Lolo? Eh bakit siya walang malay? Natatakot akong masaktan ka kapag sinabi ko. Kasi nga, maliit na bagay lang. Nagkamali ka na. Hoy, paulit-ulit mong sinasabing walang sakit si Lolo. Ngayon, nagpapakamisteryoso ka naman. Hindi mo masabi ang dahilan ng sakit. Lin Fan, hindi mo ba naiisip na parang si Hua Tuo na muling nabuhay? Lolo, tay, Dali, ibaligtad mo siya. Huli na, wala nang pag-asa. Batugan, puro kalokohan ang sinasabi. Normal na reaksyon lang yan sa gamot ang pagkirot ng katawan. Walang iba, mukhang wala kang alam. Wala akong alam? Si Lolo Su, maayos na tao. Mamamatay na dahil sa'yo. Lin Fan, kung magsasalita ka pa ng ganyan at makakaabala sa paggamot kay Lolo, hinding-hindi kita palalampasin. Sinusubukan ko siyang iligtas. Tumahimik ka. Lumabas ka na ng kwarto. Hindi ka welcome dito. Umalis ka. Lin Fan, anong ginagawa mo? Ilapag mo si Lolo. Lin Fan, pinatay mo si Lolo. Ikaw ang pumatay. Gago ka. Pinatay mo ang tatay ko. Ibibigay ko ang buhay mo para sa kanya. Inaasam ko pa namang maaga siyang mamatay para mahati na ang mana. Salamat sa iyo at ginawa mo na. Noong una, gusto ko pa sanang sumpain ang matanda para mamatay agad, para madaling hatiin ang ari-arian. Salamat sa ginawa mo. Lin Fan, ano ba talaga ang nangyari sa lolo ko? Tingnan mo. Magtiwala ka sa akin, Chinghe. Magkakaroon ng resulta agad. Hindi pa siya gumigising? Lin Fan, ano ang ginagawa mo? Ang tatay ko ay ganito na. Hindi mo pa siya pinapatawan? Maingay? Gumising ka. Talagang gumising ka. Umalis ka. Huwag kang magpakunwari. Hindi pa ako namatay. Iniisip mo lang ang paghati ng ari-arian. Tatay, hindi ako ganito. Hindi ko nakita ang lakas ng ginawa mo, anak. Bakit mo? Nagpakunwari ka ng sobrang lakas. Kung hindi ako magiging malakas. Hindi ka pa gustong gumising. Anak, Nagpakunwari. Talagang nagpakunwari. Pero kanina, ang instrumento ay nagpakita. Ang tibok ng puso ay talagang tumigil. Kanina, nung hinampas ko ang matanda, ang instrumento ay nahulog din dahil sa lakas ko. Makakatibok. Kaya nga, nakakagulat. Ikaw, hindi magaling na doktor. Ang tatay ko ay maayos. Muntik mo siyang patayin. Hindi ka pa nagmamadaling umalis? Lin Fan, pasensya. Ako ang nagkamali sa iyo. Hindi kasalanan mo, Chinghe. Kasalanan ni Sulao ang sobrang galing sa pag-arte. Bakit nagpakasakit ka? Walang saysay ang dalawang sampal. Chinghe, lumapit ka. Lolo, Tatay, bakit mo siya tinatawag? Siya ngayon. Hindi na siya sakop ng pamilya Su. Chinghe, halika rito. Tatay, bakit mo siya tinatawag? Ngayon, hindi na siya kasali sa pamilya natin, ang mga Su. Tumahimik ka nga. Alam mo rin na ikaw ay isang Su. Nung hatiin ang ari-arian, sana nga raw ay maaga akong mamatay. Totoo naman yon, Tay. Hindi mo alam kung gaano siya ka-enthusiastic. Anak pa naman, nakakadiri talaga. Shen Yume, ikaw. Ano tungkol sa akin? Tama na. Tumahimik kayong lahat. Kayong lahat. Wala namang kagalingan. Chinghe, halika rito. Ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Su ay dapat sana'y ipinasa sa tatay mo. Sayang nga lang, malas ang tatay mo. Sa murang edad, ay pumanaw na. Tatay, hindi mo naman ibibigay sa kanya ang posisyon ng pinuno, hindi ba? Ngayon, hindi na siya itinuturing na Su. Tama siya, Lolo. Kung ibibigay mo sa kanya, hinding-hindi kami papayag.
kahit mamatay pa kami. Tumigil kayo? Naisip ko na. Ang posisyon ng pinuno ng pamilyang Su, Ay mapupunta sa karapat-dapat. kung kayo man o si Chinghe, sino man ang tunay na may kakayahan, sa kanya ito ipapasa. Su Chinghe. Ang posisyon ng pinuno, huwag mo nang isipin. Kung hindi, huwag kang magalit kung wala akong pakundangan. Ang matandang Su ninyo, ang galing talaga. Binigay pa talaga ang karapatan sa pagmamana kay Su Chinghe. Nagtataka talaga ako. Sino ba talaga ang tunay niyang anak? Ang buong pamilyang Su ay dapat sa akin. Pero itong matandang to, gusto pa talagang maglagay ng karapatan sa pagmamana. Kaysa mag-alala, mas mabuting pag-isipan mo itong mabuti. Kailan nga ba nagsimula ang lahat ng pagbabagong ito? Si Lin Fan. Tama. Si Lin Fan nga. Kung gusto mong umangat sa pamilyang Su, isang paraan lang ang meron. Ang ibig mong sabihin, Alisin siya. pero hawak niya ang simbolo ng Blood Prison. Kaya niyang utusan si Lady Rose. Hindi ko basta-basta magagalaw yan. Paano kung sa huli, mawalan ng asawa at mawalan pa ng sundalo? Hindi na sulit yon. Kung gusto mong gumawa ng malaking bagay, kailangan mong maging desidido. Kung hindi, mahirap nang bumangon muli. Ang ibig ninyong sabihin ay, Ikaw ang mag-aalis kay Lin Fan. Ako ang maglilinis ng mga hadlang para sa'yo. Hindi ka pa ba makontento sa posisyon sa pamilyang Su? ganito na lang. Siya ang tutulong sa'yo. Maraming salamat po sa tulong. Hintayin mo na lang ang magandang balita. Po, nahanap na po namin ang taong nagtutail kay Miss Su. Nalaman din po namin na may connection siya kay Su Jian. Su Jianren. Pina-investigate po namin si Su Jianren. Natuklasan namin na ang problema ni Miss Su sa trabaho noon, siya ang may pakana. Pati na rin ang reseta ng Juan Hundan noon, siya rin ang may gawa. Ang isang maliit na tao lang na si Su Jianren, hindi magagawa ang mga yan ng mag-isa. Mukhang may utusan siya. Hindi basta-basta ang nasa likod nito. Po, gusto niyo bang samahan ko ng tao? Kung ganun kaaktibo ang mga yan, hindi naman tayo pwedeng maging pabaya. By Bleeding Rose. Mr. Su, iniimbita ka ng aking amo na magkape. Magkape? Su Jianren, nagkita na naman tayo. Lin Fan. Po, paano natin siya pakikitunguhan? Alamin kung sino ang utos sa kanya. Kung kinakailangan, gamitin ang lahat ng paraan. Opo. Huwag po, huwag po, huwag po. Ano? Nahuli si Su Jianren. Si Blood Rose mismo ang nagdala ng tao para dakipin siya. Si Blood Rose na naman. Sir, nabuko na ba tayo? Huwag kang mag-alala. Dahil hindi nila tayo nahuli. Ibig sabihin, hindi rin tayo pinaghihinalaan. Pero, kung magpilit siya sa pamamagitan ng torture, sa bahagi ni Su Jianren, Alisin mo siya, para wala na ring problema sa hinaharap. siya. Sabi ko na, hindi ko alam. Kahit tanong pa ninyo, hindi ko rin alam. Pakibilisan ninyo ang pagpapalaya sa akin. Talaga? Si Sir ang nag-utos sa iyo para iligtas ako, tama ba? Bilisan mo, kalagan mo ako. Mr. Su, wala kang sinabi. Tama ba? Wala. Paano ko ipagkanulo ang Sir? Si, Ililigtas ko na siya. Patay para hindi makapagsalita. Wala talagang bago dito. Lin Fan. para kayo rin. Para may kasama kayo sa daan, patungong impyerno. Ikaw lang? Gusto mo ring patayin ako? Liwanag ng alitap-tap. Naglakas loob? Makipag-agawan sa liwanag ng buwan? Master, ipaubaya mo sa akin. Blood Rose. Sabihin mo, sino ang nag-utos sa iyo para pumunta dito? Sabi ko nga, sino ang nag-utos sa iyo na pumunta rito? Gawin mo sa akin ang gusto mo. Hindi ko talaga ipagkakanulo ang aking boss. Ang pinakamadali ay ang mamatay. Maya-maya ay malalaman mo kung ano ang mas masahol pa sa kamatayan. Blood Rose, ikaw na ang bahala sa kanya. Basta wag mo lang patayin. Opo. Huwag ninyong asahan na makukuha ninyo sa akin ang kahit na ano. Hindi ko talaga ipagkakanulo ang aking boss. Sinabi mo na bubuksan ko talaga ang iyong bibig? Ano kaya ang mangyayari? Ginoo, Kumusta? Nagsalita na ba siya? walang kakayahan ang iyong lingkod. Ginawa ko na ang lahat ng paraan. Ayaw pa rin niyang magsalita. Matigas talaga ang ulo. Wala akong pakialam kung sino ang nasa likod mo.
Sabihin mo sa kanyang kung gusto niya ang simbolo ng Blood Prison, pumunta siya rito at kunin ito. Ako si Lin Fan. Naghihintay lang ako sa kanya dito. Oo nga pala. Yung pagtugis sa akin 3 taon na ang nakalipas. Siya rin ang nag-utos noon, di ba? Pakawalan mo na siya. Ginoo, pakakawalan na lang ba natin siya? Kung walang pain, paano tayo makakahuli ng malaking isda? Lin Fan, ako si Su Chinchao. Su Kinsho, ano ang kailangan mo sa akin? Lin Fan, ano ba talaga ang gusto mo? Pag-usapan natin ito. Si. Tuloy ka. Pinatawag mo ako. Diretsuhin mo na. Lin Fan, ang galing mo talaga. Dahil lang kay Su Qinghe, pinagkaitan mo pa ang tatay ko. Kahit hindi mo sabihin, alam ko na. Sa buong Jiangxi, ang may lakas ng loob galawin ang tatay ko, si Diyos ang dugong rosas lang. Ang aming angkan Su, kung sino ang magiging tagapagmana. Bo, ikaw na isang dayuhan. Ang kamay mo, masyado kang paki-alamero. Ang gagawin ko, desisyon ko yan. Wala kang karapatang magtanong. Ikaw, buti nga at may bayag ka. Lin Fan, kailangan mo lang paalising ni Diyos ang rosas ang tatay ko. Hindi ko na ito pag-iinitan ang nangyari sa binti ko. Ikaw ang nagpabali ng binti mo. Anong kinalaman ko doon? At saka, nasa poder nga ng Diyos ang dugong rosas ang tatay mo. Pero, wala itong kinalaman kay Su Qinghe. Lin Fan, kung aalis ka ng ganito, gagawin kong mabubuhay ng mas masahol pa sa isang aso, si Su Qinghe. Ulitin mo? Si Su Qinghe, hindi karapat-dapat manatili sa angkan Su. Noon, kaya ko siyang api-apihan sa lahat ng paraan. Ngayon, kaya ko pa rin. Kung gagalawin mo ng kahit katiting si Su Qinghe, gagawin kong papanawin ko ang buong angkan, Su Han. Dati, kaya ko siyang apihin saan man siya pumunta. Ngayon, kaya ko pa rin. Kung mahawakan mo ng masama si Su Qinghe, kahit isang beses lang, gagawin kong mawala ang buong angkan ng Su mula ngayon. Sinasabi ko ito at gagawin ko. Kahit wala ang Blood Prison Token, kaya kong gawin ito ng personal. Tandaan mo ito. Lin Fan, naglakas loob kang manakot sa akin? Ang kahihiyang dinanas ko ngayon, babayaran ko ng 100 beses sa hinaharap. Ginoong Shu, interesado ka bang makipagtulungan? Ano, dito sa Jiangxi, may tao pa ring naglakas loob na gawin iyan sa iyo? Alam mo na may Blood Prison Token si Lin Fan, di ba? Hindi ka ba nabibighani? Hindi ba't nabibighani ka? Siyempre, nabibighani ako. Ang makakuha ng Blood Prison Token ay makakamit ang Blood Prison. Pero hindi lang ako ang may gusto sa token na ito. Ayokong maging unang target. Su, sino bang may lakas ng loob na gawin yan sa'yo? Si Lin Fan pala yung loko-loko. Ginoong Shu, bakit hindi tayo magtulungan? Tutulungan kitang makuha ang palatandaan. Tulungan mo naman akong mailigtas ang aking ama. Patang ama mo, kinakaya niyang gambalain? Malaki talaga ang ambisyon ng taong yon. Nang matapos niyang wasakin ang aming pamilyang Su sa nakaraang pagkakataon, ang susunod, pamilya Shu, na ninyo ang target niya. Sige, kung gayon, ang pamilya Su may utang na loob sa akin. Si. Ama, ikaw, anong nangyari sa'yo? Narito na ang hinahanap mo. Huwag mong kalimutan ang ating usapan. Oo. Sa pagkakataong ito, salamat sa tulong ng binata ng pamilyang Shu. Masyado pong pinalalaki. Dahil pareho naman tayong may kaaway, nararapat lang na magtulungan tayo. Kapag naaalala ko yung Lin Fan, nakakainis. Sa pagkakataong ito, si Ginoong Li, malapit na sana akong mailigtas. Pinigilan niya. Nakakainis talaga kapag naaalala ko si Lin Fan. Ngayong pagkakataon, sana ilalabas na ako ni Ginoong Li mula rito. Pero pinigilan niya. Ginoong Su, wala ka namang nasabi, di ba? Wala. Paano ko kayang ipagkanulo ang Ginoong iyon? Mabuti. Ililigtas na kita ngayon. Papatayin para mapatahimik. Wala talagang bago. Ano? Mga has na kalabanin ang Blood Rose. Mukhang hindi rin basta-basta si Ginoong Li. Siya yung kayang makipagkumpetensya sa Blood Prison. Kung wala si Ginoong Li,
Baka matagal na akong pinatay ni Lin Fan na yon. Mukhang mahirap talagang. Kalabanin si Lin Fan. Kung hindi ko kayang talunin si Lin Fan, kaya ko namang pakialaman niyang si Su Qinghe na yan. Ang ibig mong sabihin, may plano ka na ngayon? Hintayin mo na lang. Titingnan ko kung hanggang kailan pa siya maglalaro. Tio, anong ginagawa mo rito? Ano? Hindi mo ba ako papapasukin para umupo? Tuloy po kayo, Tio. Tio, uminom po kayo ng tubig. Weiwei. Gusto mo bang maging general manager ng grupo? Tio, syempre naman. Pero yung lolo, ayaw nga akong papasukin sa grupo. Paano niya ibibigay sa akin ang posisyon ng manager? Weiwei. Gusto mo bang maging general manager ng grupo? Tito, syempre gusto ko. Pero si lolo, ayaw nga akong papasukin sa grupo. Paano niya ibibigay sa akin ang posisyon ng manager? Sa ngayon, imposible talaga. Pero kung si Qinghe ay mapapaalis sa grupo, Tito, binigay yon ng lolo. Sino ang makakapagpapaalis sa kanya? may paraan ako. Kahit ano paman, binigay na sa'yo ang pagkakataon. Kung gusto mong laging mapailalim kay Qinghe, isipin mo na lang na hindi ako dumating ngayon. Wei, Qinghe. Pwede ba tayong magkita para mag-usap? Pasensya na. Pupunta muna ako sa CR. Pasensya na, pasensya na. Paumanhin po. Sandali lang po, pupunta muna ako sa CR. Paumanhin po, paumanhin. Qinghe, Anong nangyari sa akin? nawalan ka ng malay. Si Ate Weiwei Yong. Nakuha mo na ba ang susi, Weiwei? Siyempre, nakuha ko na. Tito, Su Qinghe, yang babaeng yan. Kailan natin yan paaalisin? Nakuha mo na ba ang susi, Weiwei? Siyempre, nakuha ko na. Tito, si Su Qinghe, ang hayop. Kailan natin siya paaalisin? Ano ba ang minamadali? Nandito ang susi. Siguradong magkakamali siya. Ang susi ng grupo. Ang susing ito. Hindi ba dalawa lang ang mga ito? Ang isa ay nasa lolo. Ang isa ay kay Su Qinghe. Paano nila nakuha ito? Dahil kayo ay laging hinahamak ako, kaya ipapakita ko sa inyo kung paano ko paalisin si Su Qinghe. Hello, Xu Xiao? Mayroon akong bagay dito. Siguradong interesado ka. Hoy, si Xu Xiao. May dito ako. Siguradong magugustuhan mo to. Sabihin mo, ano yon? Ano ito? Ito ang aming mga lihim ng proyekto ng pamilya Su. Ibigay ko na sa'yo. Hindi naman. Pinilit lang ako ni Su Qinghe. Lang sa ganitong paraan, siya mapapaalis sa grupo. Ito rin ang aking katapatan para sa pakikipagtulungan. Magandang pakikipagtulungan.
Nakawin ang aming commercial secrets ng Pamilya Su. Ano ba talaga ang nangyari? Ang company secrets na ito, nakalock sa safety box. Kayong dalawa lang, ni Su Ching ang may susi. Sa tingin ko, si Su Ching-he, mukhang hindi makakaiwas dito. Hindi ako ang nagbunyag. Lagi kong dala ang susi. Su Ching-he, kung hindi ikaw. Si Lolo na ba? Su Ching-he, Su Ching-he, ang laki ng plano mo, ha? Hindi talaga ako. Tama na. Su Ching-he ha. Hindi ikaw. Si Lolo kaya. Su Ching-he, Su Ching-he, ang laki talaga ng plano mo. Hindi talaga ako. Tama na. Simula ngayon, ang posisyon mo bilang presidente, tinanggal ka na. Kapag nalaman na kung sino, saka lang magdedesisyon kung mananatili ka o hindi. Po, Panginoon. Nalaman mo na ba? Sino nga ba ang nagbunyag ng sekreto ng Su family? Po, Panginoon. Kinuha ng alipin ang footage ng CCTV sa kapehan. Nakita na si Su Weiwei ang ninakaw ang susi. Ang pamilya, Su. Mukhang kung hindi ako kikilos, akala mo wala ng tao sa blood prison. Panginoon, gusto mo bang sila ay aking? Wag. Kung biglaan ang pag-aksyon, baka hindi matanggap ni Ching-he. Panginoon, hindi pa ba ninyo balak ipaalam ang inyong tunay na pagkatao kay Binibining Ching-he? Kung magpapatuloy pa ito, baka lumala pa ang sitwasyon. Maghintay muna tayo. Kapag hinog na ang panahon, sasabihin ko sa kanya. Oo nga pala, gaano mo kakilala ang pamilya Shu? May dalawang malaking pamilya sa Jiang City, ang pamilya Su at pamilya Shu. Mas nauna ang pamilya Su, sumunod ang pamilya Shu, at mukhang hahabulin sila. Paano naman si Shu Ziheng? Si Shu Ziheng, ang anak ng pinuno ng pamilya Shu, maingat at hindi maingay ang taong ito. Noong nakakuha siya ng proyekto mula sa pamilya Shu, kahit ang pinuno ng pamilya Shu ay walang kaalam-alam. Mukhang kailangan kong makipagkita sa pinuno ng pamilya Shu. Matagal na akong hindi gumamit ng token. Hindi ko alam kung gumagana pa ito. Parang kailangan kong makipagkita sa pinuno ng Shu family. Matagal na hindi ginamit ang token. Hindi ko alam kung gumagana pa ito. Pinuno Shu, kamusta ang panahon mo? Paano ka nakapasok? Lumabas ka agad. Guwardiya. Huwag kang tumawag. Walang makakapasok. Blood Prison Token. Ano ang ibig sabihin nito, Ginoong Lin? Mahusay ang pagpapalaki ng pinuno Shu sa anak. Dumating ako para magtanong. Hindi po, hindi po. Sa tingin ko, ang Shu family ay napakadaring. Kahit ang mga confidential na bagay ng asawa ko ay dinakma nila. Ito. Pinuno Shu. Hindi na maraming oras para sa Shu family. Sa loob ng 5 minuto, kung hindi ko makita ang gusto ko. Ang Shu family ay maghanda na mawala sa Jiang City. Ang kapangyarihan ng blood prison. Dapat alam mo, Ang walang utang na loob na anak, Ginoong Lin, ako ang may pagkukulang sa pagpapalaki. Sandali lang po. Ginoong Lin, ito ang lahat ng gusto mo. Para magpahayag ng paghingi ng tawad, dito mayroon ding imbitasyon para makipagtulungan sa asawa mo. mas matino ang pinuno Shu. Pero ang konting pagpapakita ng katapatan, parang kulang pa. Pero ang konting sinseridad na ito, parang kulang pa. Huwag kang mag-alala, Jilin. Sisiguraduhin kong ang walang utang na loob kong anak ay magbibigay ng kasiyasyang paliwanag sa iyo. Malamang alam ninyo na ang mga ginawa ni Su Ching-he nitong mga nakaraang araw sa kanyang pag-uugali ay hindi karapat-dapat sa posisyon ng presidente. Kaya't nagpasya ako. Sandali, Lin Fan, may mukha ka pang humarap? Su Ching-he, ibinunyag mo ang mga lihim ng grupo at nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Nandito ka pa rin? Lolo, tingnan mo muna ito. Anong kalokohan na naman ang gagawin mo? Ito ay personal na ipinadala ng pamilya Shu. Proyekto ng pakikipagtulungan. Lolo, tingnan mo. Bakit hindi ko alam na may ganito? Lolo, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Sino ang nakakaalam kung hindi peke itong dala niya ngayon? Nangahas silang magbunyag ng lihim ng grupo. Anong bagay pa ang hindi nila kayang gawin? Lolo, huwag kang maniwala sa kanyang mga sinasabi. Sino ang nakakaalam kung peke ang ginawa niya sa pagkakataong ito? Nilabag nila ang mga confidential na impormasyon ng grupo. Ano pa ang hindi nila gagawa? Chief Shu, ano ang ibig sabihin nito? Ang anak kong walang alam. Nagdala ng problema sa pamilya Su. Bakit hindi ka pa umalis? Labis-labis ang paghingi ko ng paumanhin sa mga problema na idinulot sa Mr. Lin at sa kanyang asawa. Ang pamilya Shu ay lubos na magbabayad. Ang proyektong pakikipagtulungan sa asawa ay isang bahagi lamang. Bakit hindi mo pa sabihin ang katotohanan? Kung hindi, lumayas ka sa pamilya Shu.
Ang confidential na impormasyon ng Su Group. Ay ibinigay sa akin ni Su Chin Shou. Makipagtulungan sa akin para mapatalsik si Su Chinghe. Ang anak kong walang utang na loob na gumawa ng ganito ay tiyak na hinimok ng iba. At ang taong humimok ay tiyak ang pinakamalaking benepisyaryo sa bagay na ito. Kung sino ang eksaktong tao hindi na kailangan kong sabihin pa, di ba? Ako po ay umaalis na. Dalhin ang anak kong walang utang na loob na umuwi. Sa hinaharap, tiyak na mas mahigpit ang pagdidisiplina. Lolo, hindi ako nagnakaw ng confidential na impormasyon ng grupo. Ako lang. Aksidente lang nalaman. Ang tatay mo ay nakakuha ng confidential na impormasyon ng grupo, kaya ginamit ko ito para makipagtulungan sa Xu Ziheng. Lin Fan, ano ang mga pinagsasabi mo? Nalaman ko lang nang hindi sinasadya. Nakakuha ang tatay mo ng confidential information ng grupo, kaya ginamit ko lang para makipag-ugnayan. Dinala ko ito para makipagtulungan kay Xu Ziheng. Lin Fan, ano bang pinagsasabi mo? Hindi kayo nagbabago sa mga masamang ugali nyo. Kayong mga... Lumabas kayo sa pamilya Su. Lolo, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Lolo, nagkamali ako. Patawarin mo ako sa pagkakataong ito. Dad, sa tingin ko, nagkamali lang si kuya sa sandaling iyon. Kaya niya ginawa iyon. Shen Yumei, ang babae mong masamang ugali. Kung ganito ka ng masama, huwag kang magtaka sa gagawin ko. Wei, nakuha mo ba ang susi? Oo, nakuha ko. Tito, ang masamang babae na Su Chinghe. Kailan ba siya aalis? Lahat, ginawa ni Su Weiwei. Siya ang nagnakaw ng confidential information ng grupo. Wala ako sa mga iyon. Lolo, pinilit ako ng tito. Sabi niya, kung hindi ko susunod sa kanya, palalayas niya kami ng nanay ko sa bahay. Lolo, alam kong nagkamali ako. Pwede bang hindi? Palayas ako sa pamilya Su. Lolo, alam kong nagkamali ako. Pwede bang huwag mo akong palayasin sa pamilya Su? Ninakaw ni Su Weiwei ang mga lihim at nagdulot ng malaking pinsala sa kumpanya. Palayasin sa pamilya Su. Tay. Su Chinghe, putang ina mo. Papatayin kita ngayon. Ang masamang gawa, sa sarili bumabalik. Ito lahat ay dahil sa sarili mong mga ginawa. Ilang beses na ba kitang sinabihan, huwag mong gambalain si Lin Fan. Nasa kanya ang simbolo ng Blood Prison, maging ang Blood Prison ay sumusunod sa kanya. Gusto mong mapahamak ang pamilya Xu? Hindi ba't isang iglap lang iyon? Sige na, sige tay. Oo nga pala. May gagawin pa ako. Umuwi ka na muna. Hoy, ikaw. Nakakainis. Nakakainis talaga. Oy. May kailangan akong tulong sa'yo. Sige, sa dating lugar tayo. Magkita. Kailangan ko ng tulong mo para wasakin ang Su family. Wala akong interes sa Su family. Si Lin Fan lang ang target ko. Siyempre alam ko. Pero pareho nating alam na hawak ni Lin Fan ang Xueyu. Hindi yan madaling kalabanin. Ano ang ibig mong sabihin? Ang punto ng kahinaan ni Lin Fan nasa Su family. See? Anong nangyari? Nitong mga nakaraang araw, inagaw ng Xu family ang ilan sa mga proyekto natin. Mukhang may hindi na makapaghintay. Anong nangyari? Nitong mga nakaraang araw, maraming proyekto ang kinuha ng pamilya Xu sa atin. Mukhang may hindi makapagpigil. Ibig mong sabihin, si Xu Ziheng, dahil sa nangyari noon, ay nagtatanim ng galit, kaya ginagantihan tayo? Huwag mo nang isipin yan. Bukas, magkakaroon ng pagbabago. Mukhang ikaw talaga ay hindi titigil hanggat hindi mo nakikita ang iyong libingan. Naglakas loob ka pang galawin ang babae ko. Lin Fan, hindi mo ako magagalaw. Ang nasa likuran ko ay hindi ka palalampasin. Siya ang hinihintay ko. Ang pamilya Xu, paalisin sa Jiang City. Opo? Lin Fan! Lin Fan! Lin Fan! Nagkamali ako! Patawarin mo ako! Lin Fan! Lin Fan! Kuya Lin! Ikaw! Hayop ka!
Buhay ka pa pala. Ikaw, ngayon, lumuhod ka at humingi ng tawad. Sasabihin ko sa'yo, huli na ang lahat para sa'yo. Lin Fan, maghintay ka lang. Lin Fan, hintayin mo lang ako. Ako. Ilang beses na ba kitang sinabihan? Huwag mong basta-bastang guluhin si Lin Fan. May hawak siyang bagay mula sa Blood Prison. Kahit ang Blood Prison ay sumusunod sa kanya. Gustong ipahamak ang aming pamilyang Shu. Hindi ba yan mangyayari sa isang iglap lang? Hindi kita palalampasin, Lin Fan. Sa episode na ito ang pamilyang Shu, isa sa mga kilalang tao sa Jiang City. Kakailan lang ay ipinahayag na bangkarote. Kahit ang pamilyang Shu ay bumagsak na. Lin Fan, ang galing mo talaga. Paano ka napanganak na ganyan? Walang kwentang anak. Ngayon, ang mga shares ng grupo, ang posisyon ng presidente, wala na susunod. Ang matanda, baka ibigay na ang posisyon ng pinuno ng pamilya kay Su Chinghe. Bakit ibibigay sa basurang yon? May suporta siya kay Lin Fan. Lin Fan, ang matanda pa mismo ang kumilos upang lutasin ang krisis ng grupo para sa kanya. Sa tingin ko, ang posisyon ng pinuno ng pamilya, talagang para sa kanya na. Sa tingin ko, ang posisyon ng pamilya, Wala nang iba pa kundi siya. Ang tagapagmana ng pamilya Su ay si Su Chinghe lang talaga, hindi ikaw. nakakahiya ka. Bakit ka pa ipinanganak? Na isang walang kwentang anak? Tatay, bakit mo ako sinipa? Bakit kita ipinanganak? Na isang walang ambisyon? Dahil lagi ninyo akong hinahama. Lolo, nagkamali po ako. Patawarin ninyo po ako ngayon. Ipapakita ko sa inyo kung paano ko ibababa si Su Chinghe. Lin Fan, ang lakas ng loob mo. Ang usapin ng pamilya Su, huwag kang makialam. Lin Fan, nagbabanta ka sa akin? Ang kahihiyang dinanas ko ngayon, babayaran ko ng makasandang beses balang araw. Ang posisyon ng pamilya, dapat ay akin. Kung hindi ibibigay sa akin, kukunin ko na lang. Lolo, gising ka na. Su Kensho, ano ang gusto mong gawin? Lolo, matanda na kayo. Ang posisyon ng pinuno ng pamilya Su, matagal na rin itong hinawakan. Panahon na para bumaba. Para sa posisyon ng pinuno ng pamilya, ikaw, kahit ang sarili mong lolo, kinidnap mo. Lahat pinilit mo. Kung hindi mo ibinigay ang posisyon ng presidente sa Su Chinghe, gagawa ba ako ng ganito? Iyong sarili mong kabobohan, walang kakayahan. Matigas ang salita, walang silbi. Ngayon, dapat ibigay sa akin ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ano ang naiisip mo? Ang posisyon ng pinuno ng pamilya, sa sino ba ibibigay? Sa aso ibibigay, hindi sa iyo. Matanda kang hayop. Ayaw sa mabuti, gusto sa masama, di ba? Huwag mong isipin na ikaw ang lolo ko. Hindi ako magkakalakas loob na galawin ka. Matandang hayop, binigyan ng pagkakataon, ayaw pa, di ba? Huwag mong isipin na dahil lolo kita, ay hindi kita kayang saktan. Ayop ka talaga, Chinsho. Sariling lolo, pinatulan mo. Dalhin niyo na siya. Tay, bakit ka nandito? Natatakot ako? Kung hindi pa ako dumating, ay malilibing na ang kalansay kong ito. Tay, anong sinasabi mo? Mabubuhay ka pa ng ilang dekada. Pero may gustong pumatay sa akin. Sino? Sinong gago ang gustong pumatay sa iyo? Papatayin ko siya. Ikaw, ang mabuting anak kong si Su Chinsho, para sa posisyon ng puno ng pamilyang Su. Gusto mong kunin ang buhay ng matandang ito. Pasok. Tay, tulungan mo ako. Tay, baka nagkakamali ka. Imposibleng gawin niya yon. Tulungan mo ako, tatay. Tatay, nagkakamali ka ba? Imposibleng gawin niya yon. Anak, si Lin Fan at Su Chinghe ba ang nagsulsol sa'yo? Ano ba ang halaga ni Lin Fan? Wala siyang ibang pinagmamalaki kundi... Huwag mong lapastanganin ng Panginoon ng Blood Prison. Narito lang ako para magpabatid. Ang mga taong tulad niyang walang utang na loob, kailangang ipasok doon. At ikaw, lumayas ka sa pamilya Su.
Wala akong anak na katulad mo. Tatay, ako ang tunay mong anak. Siya ang tunay mong apo. Ipatawad mo na kami. Wala akong anak na katulad mo. At lalong walang apong katulad niya. Ingatan mo ang katawan, Lolo. Alisin ang mga nakakasirang bagay na ito sa harap ko. Opo. Tatay, ipatawad mo na ako. Gusto mo talagang gawin ito? Basta, tulungan mo akong makabalik sa pamilya Su at makuha ang posisyon ng pamilya. Gagawin ko ang lahat. Gagawin ko ang lahat. Kung noon pa sana may ganitong determinasyon, paano ka napunta sa ganitong kalagayan? Sino ang mag-aakalang ganito kasarili ang matanda? Wala man lang pagmamahal sa sariling laman at dugo. Wala na akong natitira ngayon. Ano pa ang dapat katakutan? Kailangan kong magsugal. Ngayon, ang pagbabago ay nasa kamay ni Lin Fan. Kung makuha ko ang token, ano ang gusto mong gawin? Hindi ba't madali na lang? Ang token ng Blood Prison ay napakahalaga. Paano niya ito ibibigay ng kusa? Paano kung mayroon tayong bagay na mas mahalaga pa sa token? Ang ibig mong sabihin ay... Ang kahinaan ni Lin Fan. An A. Nasa pamilya Su. Para kay Lin Fan, mas mahalaga pa sa kanyang buhay si Su Qinghe, di ba? Kidnapin natin si Su Qinghe. Gamitin natin siya para takutin si Lin Fan. Pilitin nating isuko niya ang token. Mabuti, gawin na natin yan. Huwag ka nang kumawala. Hintayin mo si Lin Fan. Isasama ko kayo. Ginoong Li, wala na akong mapupuntahan ngayon. Kung mapapasa kamay ko ang pamilyang Su, ikaw na lang ang aasahan ko. Huwag kang mag-alala. Kapag nakuha ko na ang patunay, isang pamilyang Su lang yan. Madali lang yan. Chinga. Chinga, chinga. Saan ba tumakbo yung hayop na babaeng yon? Lin Fan, nasa akin si Su Qinghe. Kung gusto mo siyang iligtas, pumunta ka ng mag-isa sa gusali sa silangan. Lin Fan, talagang nag-isa ka lang. Ang panganay ng pamilyang Su. Napakababa mo naman. Ako, mababa? Ikaw ang dahilan kung bakit. Ang panganay na anak ng pamilya Su. Napakababa mo naman. Mababa ako? Dahil pinilit mo ako. Dati, maayos ang pamilya namin. Nang dumating ka, lahat ng benepisyo napunta kay Su Qinghe. Ngayon, wala na akong natira. Ikaw ang may kasalanan. Ikaw at si Su Chin Shou ang nanggulo. Kanino mo pasisi? Huwag kang lalapit. Huwag. Huwag kang kikilos. Pakawalan mo lang siya. Gagawin ko ang lahat. Ganoon ba? Ibigay mo ang token ng Blood Prison. Talaga nga? Kaya pala nagawa ni Su Jianren ng ganoong kababang bagay. Ikaw pala ang nasa likod niya. 3 taon na ang nakalipas. Hindi mo ito nakuha. Ngayon, pinag-iisipan mo ulit ito. Iba na ngayon. May kahinaan ka na. Tiyak na magiging bigo ka. Hindi ba? Ikaw na. Kataas-taasang trono ng Blood Prison. Ikaw? Ikaw ang kataas-taasang trono ng Blood Prison? Ano? Ikaw? Ikaw ang kataas-taasang trono ng Xueyu. Ano? Ibigay mo ang token. Pakakawalan namin siya. Kung hindi, ipadadala namin siya sa impyerno. Ibibigay mo ba ang token o hindi? Ang token. Pakawalan mo siya. Ang token ng Xueyu. Sa wakas, nasa kamay ko na. Sa wakas, nakuha ko na ang token. Ngayon, ang buong Xueyu ay akin na. Paumanhin, amo. Ako ang nahuli. Una, dalhin mo siya. Xue Meigui, narito ang token. Bakit hindi ka pa lumalapit? Xue Meigui, ikaw rin ay isang matandang pinuno ng Xuezu. Nakikita mo ang token. Bakit hindi ka pa lumuluhod? Talaga bang akala mo sa pamamagitan ng token ay magagawa mong kontrolin ang Xueyu? Nakita ko ang token. Bakit hindi ka pa nagpapatira pa? Talaga bang sa token lang makokontrol mo ang Blood Prison? Ang token ay para. Tama na. Walang kwentang kausap ang ganitong mga tao. Pinigay ko sa iyo ang token na gusto mo. Pwede ba tayong umalis na ngayon?
Hindi pwede. Hindi ba sinabi na kapag nakuha mo ang token, makukuha mo ang buong Blood Prison? Kung ganon, walang sinuman ang pwedeng umalis dito. Lin Fan, kapag namatay ka, kapag suot ko ang maskara ng throne at hawak ang token, sino ang makakaalam na ako yon? Hari ng kulungan ng dugo. Hindi lang ito basta simbolo. Panginoon, 3 taon na. Galing mo. Wala pa ring pagbabago. Bakit mo pinipilit ng ganito? Kung hindi ako mananalo, dito na ang katapusan ko. Ganoon ba? Ang buhay ko, ikaw ang nagligtas. Ibabalik ko ito sa'yo nang walang pagsisisi. Pasensya na. Siya ang may kasalanan. Siya ang nag-utos sa akin. Bago kita nakilala, ang buhay ko ay nakatira sa peligro. Kinge, desidido ako. Hindi na ako magpapalipat-lipat pa. May mainit na pagkain. May ilaw ng kandila. Magkasama hanggang pagtanda. Magkasama sa buhay at kamatayan. Gusto mo bang ibigay sa akin ang pagkakataon na magkasama sa natitirang buhay? Ikaw ay magiging ang pinakamakinang na perlas sa Jiangxi. Nandito ako para sa'yo. Huwag kang matakot, Qinghe. Mayroon kang anumang pangarap? Wala noon, ngayon. Gusto kong protektahan ang isang tao. Kung alam niya, siguradong masaya siya. Hindi pa niya alam. Alam ko, magpahinga ka ng maaga. Lin Fan, mag-ingat. Gusto ko. Linisin mo na siya. Lin Fan, akala mo ba talagang para sa bagay na iyon ako? Ano ang ibig mong sabihin? Sa totoo lang, may iba pa akong pinagmumulan. Siya kaya? Hindi ko inakalang pagkalipas ng napakaraming taon, ang aking sariling kuya ay nagnanais pa rin sa posisyong ito. Hindi rin naman siya masisisi. Talagang mas magaling siya kaysa sa akin. Masyado lang siyang mabagsik. Pero hindi ko inaasahan na sa loob ng napakaraming taon ay patuloy siyang nagtatago at naghahanda para saktan ako ng malubha. Noong mga panahong iyon, ang kanyang itsura ay halos kapareho ng sa inyo, kaya naimbento ang bagay ng Blood Prison. Sa paglipas ng panahon, kumalat ang tsismis sa mundo na ang sinumang magkaroon ng bagay ay magkakaroon ng Blood Prison. Gusto ko sanang makausap siya ng maayos. Pero hanggang ngayon, patuloy siyang nagtatago at ayaw akong makita. Alam mo ba kung nasaan siya? Hindi ko siya ipagkakanulo. Ang mga pamamaraan ng inyong kadakilaan ay hindi ko kayang harapin. Itapon sa kulungan ng mga lobo. Opo? Huwag! Sasabihin ko,
Itapon sa lungga ng lobo. Oh, Wag. Sasabihin ko. Sasabihin ko. Anong nangyari sa kanya? may remote control virus na nakakabit sa ngipin niya. Na-eavesdrop ang cellphone. Ayusin mo ito. Oh, Kapag naako ko na ang pamilya Shu, tiyak na yuyurakan ko ang pamilya Su ng husto. Ang ganda ng pangarap mo ah. Putang ina, sino ka? Hanggat nandito si Lin Fan, hinding-hindi aangat ang pamilya nyo. Sino ka talaga? Lin? Lin Fan? Anong ginagawa mo rito? Hindi ako si Lin Fan. Nandito ako para patayin si Lin Fan.